Ngayong araw, April 22, ang nakatakdang pagtatapos ng 2 linggong tigil putukan ng US, Israel at Iran. Pero ilang oras bago sumapit ang hating gabi, nagpasya si US President Donald Trump na palawigin ang ceasefire at ipagpaliban muna ang pag-atake sa Iran. Ito'y dahil na rin sa pakiusap ni na Field Marshal Asim Munir at Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif para mabigyan ng sapat na panahon ang mga kinatawan at leader ng Iran na makabuo ng proposal para sa negosasyon. Pero sa kabila niyan, tuloy pa rin ang naval blockade at ipinag-utos niya sa militar na manatiling handa sa anumang posibleng mangyari. Nagpasalamat naman si Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif kay Trump. Anya sisikapin ng Pakistan na matigil ang digmaan at umaasa siyang susunod sa ceasefire ang US at Iran para sa ikalawang round ng negosasyon sa Islamabad. Magdedesisyon pa ang Iran kung sino ang ipapadala nitong mga kinatawan sa negosasyon. Handa naman ang Armed Forces ng Islamic Republic of Iran laban sa anumang pag-atake at paglabag sa ceasefire. Pero ayon kay Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi, ang naval blockade ng US ay isang direktang paglabag na sa ceasefire at itinuturing nilang isang act of war. Samantala, umabot na sa 27 barko ng Iran ang naharang at itinaboy ng US sa ilalim ng kanilang naval blockade. Maliban sa cargo ship na Tuska, naharang din ng US ang MT Tiffany na bahagi umano ng Shadow Fleet ng Iran. Na-intercept ito sa Bay of Bengal sa India habang papunta sa Singapore. Ayon sa Pentagon, ginagamit umano ang barko sa smuggling ng langis mula sa Iran. Sa ngayon, wala pang malaking paggalaw sa presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado maliban sa naging tensyon noong nakaraang weekend kung saan muling naghigpit ang Iran sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Charles Nicolimon, RNG News.